Good and gracious God, tinipon mo po kami ngayong gabi sa holy ground na ito, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos makapangyarihan sa lahat, pinupuri, dinarangal, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Narito po kami, Panginoon, na tinawag mo ngayong gabi sa lugar na ito. At alam namin, Panginoong Diyos, na Ikaw ay kasama namin. In-acknowledge po namin ang iyong presensya, Panginoon. Dahil sinabi mo na kung saan mayroong dalawa o tatlo na nagtitipon sa iyong pangalan, ay nandito ka sa aming kalagitnaan. Kaya, Panginoon, we believe that truly indeed you are here in the midst of us. Inayakap po ang bawat isa sa amin. Na kahit kami po ay nagkakasala sa isip, sa salita at gawa, you are a loving God, a merciful God, a compassionate God, and forgiving God. Kaya kami naniniwala dakilang Diyos at nagtitiwala sa iyo. May ginagawad mo na, Panginoon, ang lahat ng aming pagpapatawad mo sa bawat isa sa amin. Cleanse our hearts and our minds, O Lord, na tamnan ng iyong banal na salita, mga katuruan, may pagkakalungko po sa amin lahat. Panginoon, Ikaw ang siyang manguna, Ikaw ang siyang magsalita sa aming lahat. I will just be your mouthpiece, I will just be your microphone. Father God, Yahweh Shaddai, more of you and less of me. Ang banal na Espiritu mo ang siyang manguna sa aming lahat, Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang mangusap sa aming lahat. With all the words in my mouth, O Lord my God, ng lahat ng aking sasambitin, bibigkasin ay samahan niyo po ito ng kapangyarihan, tanda ng kapangyarihan, at ganoon din po pagpapagaling, pagpapalakas ang inspirasyon ng bawat isa na tunay na Diyos na Ikaw ang siyang nagpapagaling, Panginoon. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinababayaan. Ang banal na Espiritu ng Diyos, manguna ka sa aming lahat. O God, the Holy Spirit, beloved of my soul, I adore you, enlighten me, guide me, strengthen me, console me, tell me what I should do, give me your orders. I promise to submit myself to all that you desire of me and to accept all that you permit to happen to me. Please God, the Holy Spirit, let me only know and do your will, O God, the Holy Spirit. And may we proclaim, may we claim that will be 100% victory because Ikaw ang may gawain ito, Yahweh Shaddai. And with the powerful intercession of Blessed Virgin Mary, all the saints and angels in heaven, we claim victory and we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon.
talaga naman ang mga anghel ay natutuwa. Ang galing na ating mga instrumentalist, mga choir, lalong-lalong kabataan. Praise and thank you, Lord. Naka-project ba yun? So, ang ating pong sasaluhan ngayong gabi ay from Luke chapter 24 verse 13 to 33. Basahin na lang po na 35. Basahin na lang po natin dito sa Now, sabay-sabay po tayo, sabi lang pong lahat. Now that very day, two of them were going to a village 7 miles from Jerusalem called Emmaus. And they were conversing about all the things that had occurred. And it happened that while they were conversing and debating, Jesus himself drew near and walked with them. But their eyes were prevented from recognizing him. He asked them, "What are you discussing as you walk along?" They stopped, looking downcast. One of them, named Cleopas, said to him in reply, "Are you the only visitor to Jerusalem who does not know the things that have taken place there in these days?" And he replied to them, "What sort of things?" They said to him, "The things that happened to Jesus the Nazarene, who was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people. How our chief priests and rulers both handed him over the sentence of death and crucified him. But we were hoping that he would be the one to redeem Israel. And besides all this, it is now the 3rd day since this took place. Some women from our group, however, have astounded us. They were at the tomb early in the morning and did not find his body. They came back and reported that they had indeed seen a vision of angels who announced that he was alive. Then some of those with us went to the tomb and found things just as the women had described, but him they did not see. And he said to them, "Oh, how foolish you are! How slow of heart to believe all that the prophets spoke. Was it not necessary that the Messiah should suffer these things and enter into his glory?" Then, beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them what referred to him in all the scriptures. As they approached the village to which they were going, he gave the impression that he was going on farther. But they urged him, "Stay with us, for it is nearly evening, and the day is almost over." So he went in to stay with them. And it happened that while he was with them at table, he took bread, said a blessing, broke it, and gave it to them. With that, their eyes were opened, and they recognized him. But he vanished from their sight. Then they said to each other, "Were not our hearts burning within us while he spoke to us on the way and opened the scriptures to us?" So they set out at once and returned to Jerusalem, where they found gathered together the 11 and those with them, who were saying, "The Lord has truly been raised and has appeared to Simon." Then the two recounted what had taken place on the way and how he was made known to them in the breaking of the bread. To God be the glory. The gospel of the Lord is praised.
atin ng pakinggan kung ano ang mensahe na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ang gaganda ng mga ngiti. Hayaan niyo po, nabatiin ko kayo ng Happy Easter. Of course, Happy Easter pa rin because we are still in Easter season up to May 24, Pentecost. And magandang buhay sa lahat. Ganun din po. Sabi live tayo sa Facebook. So, mapagpalang araw, gabi, tanghali po, at magandang buhay po sa ating lahat. Amen. Napakinggan po natin maigit, sabay-sabay natin binasa ang gospel. Pero pwede natin balikan because truly God is risen, right? Amen. And nag-start ito nung last Sunday at ang gospel doon. Kanino siya unang nagpakita? Kanino? Kay Thomas? Nagpakita? Diba? Sa mga babae, right? Bakit? Ano sa palagay nyo? Bakit sa babae, kay Mary Magdala, unang nagpakita? Kasi magmamalitas agad. Kasi magpapalitas agad. Correct. Kasi ang mga babae, kung gusto mong ipabalita, Brother John, na ikaw ay gwapo ka, wow, galing tumugtog. Sabihin mo sa mga babaeng ito at makakarating agad. Dahil kung sila ay nagbalita, tuloy-tuloy. Sabi nga ni Sister Nancy, namamarites agad. Yun yung rason. Amen. Yun yung kasabihan na rason. And then, pangalawa, nung second na Sunday, kanino siya nagpakita? Sa mga disciples sa upper room, di ba? Bakit? Anong rason bakit kayo nagpakita sa mga disipulo si Jesus? Kasi sila ay natatakot. Nakita ni Jesus na sila ay takot na kahit nakapilid ang pinto doon, walang pinto na nakapilid na hindi pwedeng pumasok si Jesus. Amen? Amen. Hindi pwede na hindi pumasok kahit ito ay nakasara. So, na doon sila, nagme-meeting, takot na takot, and then nandiyan na si Jesus nagpakita sa kanila. Huwag na kayong matakot, di ba? Sabi niya, ang kapayapaan ay sumainyo. Narito na ako, huwag na kayong matakot, kasama niyo na ako. Yan. And then, dito sa ating binasa, kanino siya nagpakita? Kay Cleopas at ang kanyang kasama, sa 2 disciples. Bakit nagpakita sa kanila si Jesus? Kasi malungkot sila. Ano yung nakita natin? Pauwi na sila, di ba? From Jerusalem, naglalakad na sila na pauwi sa kanilang town sa Emmaus. So, habang sila ay naglalakad, malungkot, nakita ni Jesus, nagdedebate sila, nagkakaroon sila ng conversation, communication sa bawat isa. Pinag-usapan nila kung ano ang nangyari, nabasa natin ayon sa gospel, di ba, kung anong nangyari kay Jesus. And then, biglang dumating si Jesus, nakita niya na sila ay confused, nakita niya na sila ay na-disappoint, nakita niya kung gaano sila kalungkot, yung anxiety nila, nang inaasahan nila ayon sa ebanghelyo natin binasa, na tagapagligtas sila sa Israel. Anong ginawa? Pinatay, ipinako sa krus, and then ilinagay sa tomb, di po ba? And then sinabi nila, and then nagpakita na ang Panginoon sa kanila, ano ang inyong pinag-uusapan. But then before that, brothers and sisters, alam mo, dito sa gospel na ating binasa, napakahaba, di po ba? So, nakita ko dito na ang context, kahit napakahaba, makita natin na ang context nito is awakening, pagkamulat. Makikita natin later as we go on our reflection about this awakening na ating pong context. At bibigyan natin ng title ito na, Let Our Heart Burns in Listening to the Word of Jesus. Sabi sa verse 32, Then they said to each other, Were not our hearts burning within us on the way, and opened the scriptures to us. So salita ng Diyos. Kaya let our heart burns in listening to the word of Jesus. And also it says in the gospel acclamation from John 10:27 that Lord Jesus, open the scriptures to us, make our hearts burn while you speak to us.
And in this Gospel of Luke, sabi ko sa inyo, napakahabang readings ito. But we can see 7 things in there in our to reflect on. Una, meron doon sa first part, napakinggan natin, meron conversation on the part of the 2 disciples and listening on the part of Jesus. Amen? At pangalawa, merong teaching na nangyari doon or explanation on the part of Jesus. In-explain niya kung bakit sinagot niya sila. So itong mga dalawang ito, nagkaroon sila ng enlightenment. Ano ang enlightenment sa Tagalog? Enlightenment, yung tawag nito, kaliwanagan sila. Dahil sa kanilang kaliwanagan, nakita natin, naliwanagan sila, nagkaroon sila, parang kinulang pa sila kung ano yung sinasabi ni Jesus sa kanila. Nagkaroon sila, they are very enthusiastic na mapakinggan pa muli kung ano ang mga paliwanag ni Jesus. So makita natin doon ang enthusiasm. And then, nagkaroon ng affirmation noong nag-stay si Jesus sa kanila, nung nagkaroon ng breaking of the bread, nagkaroon ng affirmation na tunay si Jesus ngayong kasama nilang naglalakad. And dahil diyan, nakita nila si Jesus is truly risen. So, bumalik sila sa kanilang lugar, nagmamadali, at sila ay winitness nila kung ano nakita nila na truly indeed God is risen. Nagkaroon ng confirmation. Okay, let us reflect on what happened. It says that 2 disciples went back home to Emmaus from Jerusalem. Tama ba yung pronunciation ko? Emmaus. Basta Emmaus from Jerusalem. At alam mo 7 miles ang linakad nila. They walked 7 miles. They are sad and confused, sabi ko kanina. Bakit? Kasi nga, they are sad because yung kanilang pag-asa ay namatay sa krus. And why confused? Because narinig nila na may mga report na, because they have heard reports that the tomb was found empty. Wala na doon si Jesus at may nagsasabi. Pero sinabi nung woman, ng babae, na wala na siya doon. Pero may nagsabi na angels sa kanila na Jesus was alive. Kaya confused sila. Ano ba ang paniniwalaan nila? Although no one had not yet seen him alive. Amen? Amen. So you can imagine their conversation, brothers and sisters, as they walked home that day. They were conversing about what all things that occurred, sabi po sa gospel po nating binasa. And when they were talking about all these things, of course, Jesus himself joined them. At tinanong nga sila, sabi niya, ano ang inyong pinag-uusapan? Sabi niya ganon. Pero ang ginawa ng Panginoon, una, hindi niya muna sila tinanong. Ang ginawa niya is listen. Pinakinggan niya. Of course, alam niya kung ano yung pinag-uusapan nila. Jesus is all-knowing God, right? Is all-knowing God. Alam niya kung anong pinag-uusapan niya. Alam niya kung anong iniisip niyo ngayon. Alam niya kung sino na ang inaantok. Alam niya kung sino na ang nagugutom sa oras na ito. Amen. Is all-knowing God. Pero sabi sa inyo ng Panginoon, basta makinig ka lang. Yan ay instrumento ko lang yung babaeng yan, na kahit siya ay nagdadaldal, ang kanya ngayon minamarites, Sister Nancy, ay salita ng Diyos. Amen. Ang kanyang minamarites ngayon ay kung ano ang nangyari na sinasabi dito sa Ebanghelyo, at kung bakit nangyari, at kung ano ang katuruan nito. Yan yung sinasabi sa atin ni Jesus. Kaya, dito sa gawain ganito, or sa misa, napakahalaga yung listening. Makikinig ka sa conversation, but tulad ng sinabi ko, alam ng Panginoon. Nakinig lang siya. At yan, siyempre, sinabi niya yung question na, what are you discussing with each other while you walk along? So, kasi gusto niya alam na niya na kung ano yung nangyari, alam niya kung pinag-uusapan nila. Basta gusto pa rin niya mapakinggan. So, Cleopas and his friend share kung ano po yung mga nasa puso nila.
looking sad pa rin, of course, and confused, like what was said in the gospel. You know, brothers and sisters, when I am reflecting on this first part of the gospel, it came to my mind that, yes, Jesus knew everything. He knows what my family and I, the troubles, the trials, the challenges that we are facing now. And maybe like you, may mga narinig ako kanina, financial, lahat naman, sino ba naman ang hindi talaga, sometimes nagkukulang, but then God is good, our El Shaddai is more than enough, Amen. diba? And He is our provider. So alam niya ba, still wanted to listen to us. And so this conversation of Cleopas and his friend, brothers and sisters, teaches us that Jesus wants to know what is happening with all of us. Gusto pa rin ng Panginoon, kahit alam na tulad ng sinabi ko kanina, yung mga sinabi ko kanina, but He still want to listen what is happening to all of us. Yan ang Panginoon. So gusto niya na sabihin natin kung ano itong mga ito. Kanina nga sa sharing mo, Sister Nancy, right? Na pagsabi mo lang, I love you, Jesus. Alam na kung ano yung ibibigay sa iyo, bukas. Amen? Praise and thank you, Lord. So to all brothers and sisters, for all brothers and sisters, the risen Christ is walking with us through our life's journey. Even when we don't recognize Him, like the two disciples. Hindi lang yon. But this conversation of the two disciples and listening of Jesus teaches us about how to share our faith with others, Brother John. Because this is what we learn from Jesus. Ito yung nakita natin, ito yung napag-aralan natin kay Panginoong Heso Kristo, that Jesus teaches us that it is all starts simply by joining them. By joining someone on their journey. Yan yung tinuro ng Panginoon na nakita natin. To walk with them, to walk with our brothers and sisters, talking to them, listening to them. Kahapon, hindi ko kilala itong matandang ito. Sabi niya, nagsundo ako sa aking mga apo. At nagsundo din daw siya kanyang mga apo. Pagkalabas niya dun sa kanyang gate, initian ako. Sabi niya, are you picking up your grandchildren? Sabi ko, yes. I don't know why. She knows na susundin ko mga apo ko. Tapos sabi niya, you know, I'm already 83 years old. Sabi niya gano'n. Parang yung kanyang mga kwento ay kwento niya sa buhay niya, buhay ng asawa niya, kung ano yung naging trabaho. Lahat kwento na niya from that, siguro 3 to 4 minutes na kami naglakad. Ang ginawa ko ay nag-listen lang talaga ako. And my last word, ano yung sinabi ko sa kanya, para naman maano yung kanyang pagkwento, you are blessed. And then tinanong ko kung siya ay Catholic, parang kung ano gusto kong yayain ko na si El Shaddai. Hindi daw eh. Hindi daw siya Catholic. So sinabi ko na lang sa kanya, you are blessed. So with that simple conversation namin or yung pagbigay niya, pag-share niya ng kanyang buhay, kanyang nararamdaman, talaga ng mga apo, ang sinagot ko yon ay you are blessed. Kung masabihan ka ng you are blessed, kung ikaw ay nagsasalita or sinishare mo ng mga problema mo sa iyong kapwa, sa iyong brothers and sisters, at sinabihan ka ng you are blessed, di ba? Napakaganda, napakagaan sa ating puso. Amen. Bakos kung sabihin mo, Sister Nancy, nag-away kami ng asawa ko kasi meron siyang iba, nangangapit bahay na siya. Kung halimbawa sabihan kita na, hiwalayan mo na, yun ba yung tama? Yung sasabihin. Bakit nangyari ba yun? Nangyari ba yun? Wala akong, hindi ako nagpapatama or hindi ko alam ang buhay. Kasi example lang po yun, di po ba? So kung sasabihin mo ng ganon, masakit, di po ba? Or yung magdadala ito sa hindi magandang resulta. Pero kung sabihan mo, pagtiyagaan mo lang yan, Sister Nancy. Dahil pagdating ng panahon, sa pagdadasal mo sa Kanya, pag-pray over mo sa Kanya bawat gabi, ay maliliwanagan din. At sometimes, basahan mo rin
Lord Jesus. Bakit parang meron kayong alam sa kanya? Wala akong alam pero parang meron kayong alam. Ganun ba yun? Okay. Yung open book, so wag na natin pag-usapan. Aywan ko ba, bakit ikaw nakita? Wala kasi kung happily married eh. Yeah. So, okay. So, mga kapatid, yun na yun. So, Jesus teaches us that, of course, this might mean opening ourselves to someone else's pain, carrying them. Kanina, ang ganda ng ating narinig kanina, di ba? Na ginagamit siya ng instrumento para matulungan sila na maibsan ang kanilang mga pangangailangan. Just listening to their sharing, what I did yesterday, their pains and their grief in the way Jesus teaches us. Sorry hindi kita sinasaktan ngayon. Ikaw yung nakita ko. So that's how we share our faith, brothers and sisters. May pananampalataya ka, pero madamot ka. Maganda ba yun? Sister, thank you. You share your faith to your mga pamangkin. And lahat ng tinutulungan mo and everybody. Ang ganda naman sharing nila kanina. Sabi niya kanina, ginaguide lang, hindi pino-force sila. Itong 3 mas gwapong ito, tatlong gwapo na ito, nakaka-bless ng mga bata na ito. Amen. So, yun. This is what happened in verse 13 to verse 25. Nagkaroon ng conversation and listening to Jesus. And what it does shows us or teaches us how to do or apply in our Christian life and in our ministry, in this El Shaddai ministry. And now, here comes the teachings and explanations of Jesus to the questions and confusions of Cleopas and his friend. After Jesus listened to the conversation of these two, he began to interpret. Sinabi dito sa gospel, he began to interpret the Bible had to say about his death and resurrection. Anong sabi sa verse 25? Oh, how foolish you are. Wow, sakit. Pakinggan yun. Oh, how foolish you are. How slow of heart to believe all the prophets spoke. At sabi sa verse 26, was it not necessary that the Messiah should suffer these things and enter into his glory? With this, Jesus opened the scripture to them and their hearts burned. Nasunog ang kanilang mga puso. Their hearts burned with fierce joy as Jesus did this. Why? Yes, because he explained to them and helped them to see their story na nababalot ito ng kalwalhatian ng Diyos. Amen. At tinulungan sila na maunawaan na ang krus ay napakahalaga. That everything Jesus did in his life and his suffering was done out of love, brothers and sisters. Done out of love. Kaya ang sabi, the cross is the sign of God's love. Mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, mahal tayo lahat ng Diyos. Amen. Nakita natin ang nangyari ng Holy Week, di ba? Kaya nga itong mga dalawang disipulo nalungkot sila Dahil nakita nila na ipinako ang Panginoon Cruz. Hindi nila alam na ginawa ng Panginoon na kahit pinako ang Panginoong Heso Kristo, nangyari ito dahil sa sukdulang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Amen. Sukdulang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Amen. Ang ganda ng prayer ni brother kanina. Na kahit tayo makasalanan, ibinigay niya ang kanyang buktong mga anak to save us, parang iligtas tayo sa slavery, sa ating pagkabihag sa kasalanan, upang iligtas tayo sa bondage ng Satan, upang iligtas tayo sa curse, sa sumpa ng kamatayan, sumpa ng kasalanan. Sabi niya kanina, bless them or forgive them. Naku, ang kanilang pagkakasakit ay ang kanilang pagkakasala, forgive them. Yun ang sinabi niya kanina, diba? Yun ang ginawa ni Jesus sa atin. Sino ba dito ang walang kasalanan? Na dapat tayo ay napako sa krus. Hindi si Jesus. Amen?
But then that's how God shows His love to us. Maraming anak, ilang tatlo itong bata, hindi papayag ang daddy na isa sa kanila ipako sa cross. Amen? Amen. Pero God, hinayaan lang niya. Kasi mahal tayo. Sabi ko nga ulit-ulitin ko, ganyang kasukdulan ang pagmamahal ng Diyos sa atin, na kahit minsan tayo po ay pasaway, wala sa Kanya yun. Basta mahal tayo ng Diyos. Amen? And as prayer partners or members of Our Shaddai Ministry, brothers and sisters, it is necessary to do the same. Necessary to bring forgiveness, healing, and hope to our sad, broken, and desperate brothers and sisters. Meron ba dito sa Alhambra? Ngiti nyo lang. Ay talaga naman nakakahil na yan. Amen. To help others to see that their sufferings, our sufferings has a purpose, and help us to see that we walk through this with Jesus. Amen? Amen. Totoo yan. Kung wala ang Panginoong Heso Kristo sa atin, kung hindi tayo sinasamahan sa ating lakbay sa buhay na ito, di walang mangyayari sa atin. Ang dami nyo nang naririnig, ang dami nyo ng messages na natatanggap mula sa akin, humihingi ng prayers sa mga sinusuong ng buong pamilya ko. Sunod-sunod, itong January, hindi ko pa na-share dito kasi matagal na akong hindi nakapunta dito. This is my second time. Praise and thank you, Lord. So, January, naka-schedule, 3 yan, asawa ko, 2 anak ko, lahat major surgeries. Wow, di ba? Pero hindi yun ang nagpatinag sa aming mag-asawa na pumunta ka doon, mag-mission ka doon. Hindi nagpatinag yan na kami ay babagsak ng aming pananampalataya. Dahil alam namin ang Panginoong Heso Kristo ay hindi kami iniiwan, hindi kami pinapabayaan. Kasama namin sa lakad ng buhay na ito, brothers and sisters. And praise and thank you, Lord. Isang linggo pa lang, spinal surgery. You are nurse. Spinal surgery. T4 and T5. Masakit yun. L4 and L5 pala. Ako pala yung T1. Ako pala yung T1, T2. Yan, na-surgery na rin na spine. So siya naman, thoracic siya naman yung lumbar. Yan. So, 1 week pa lang, di ba? Nag-drive na siya. Ganun kabuti ang Diyos. 2 months daw dapat, pero matigas ang ulo. Kasi, nga naman, gusto niya akong i-drive. Wala, hindi ako nag-drive. Dahil ayaw ko na mag-drive dahil kamuntik akong nakasagasa ng pulis. Pulis pa naman. Pulis pa naman ang na-tiyempuan ko na gusto kong sagasaan, di ba? Kaya ako'y nagtapubya, kaya ayaw ko nang mag-drive. Ayan, may susundin ako kasi Mama Mary, image na rin pati madadalhin sa bahay that time. Ay, talagang pinilit niya. Nag-drive siya, sinundo namin sa simba. That's the time, that's the first time. And then, may mga assignment ako. Of course, ako nagda-drive. So, talagang sinasamahan niya ako. And then, talagang wala talagang makakahadlang kung talagang gusto mong magpagaling sa Panginoon. Like today, alam mo, brothers and sisters, nang tumawag sa akin si Brother Gary, nawala sa isip ko na tonight, meron kaming lakad ng 2 pari na guest priest namin sa Poong Nazareno Center. Pero nag-guest ako kay Brother Gary, sabi niya, may gagawin ka ba bukas? Talagang ang Holy Spirit, sabihin mo wala. Talagang winala niya sa isip ko na meron. Alam, totoo naman yan, wala. Sabi ko, wala, Brother Gary. Can you go to Alhambra tomorrow? Nag-yes ako agad. Sabi ko, yes. And then kanina, sabi ko, nagagawa ko na outline. Naalaala ko na meron kaming dinner date ng 2 pari kasi sa asawa ko. Alam mo, talaga naman hiyang-hiya ako. Tinawagan ko, minessage ko, di ako sinasagot. Tinawagan ko ang office na kausap ko. At kinento ko nga, na SOS, Father, sabi ko, siguro, na-cancel your naka-sign or na-schedule. So, sabi ko na, naka-yes ako. So, sabi niya, yes, sabi niya gano'n, huwag kang mag-sorry. Sabi niya, ito ang gusto ng Diyos na gawin mo ngayon. Amen. Mas importante yan, di ba? Marami pang panahon na pwede kaming mag-dinner. So, exactly. But then, kung tatanggi ako nito,
Grasya, sayang, di ba? Grasya, sayang na ako ay ginamit ng Panginoon na maihayag ko ang kanyang mabuting balita, ang kanyang kabutihan na ginagawa niya sa aking buhay at sa buhay ng aking pamilya. Na kung mapakinggan ni naman na hindi, na ito naman ito toong nangyari sa amin, na mapakinggan ni naman sa Facebook Live at nanditong lahat, bakit nangyari sa aking pamilya, kung mangyari sa inyo, ay talagang nandyan ang Diyos, nandyan si Jesus na tutulong at hindi kayo pababayaan. Amen. Parang patuloy tayo na naglilingkod dito sa ubasan ni Yahweh El Shaddai. At magawa natin ang lahat ng mission na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Amen. Sayang yung magagandang boses. Sayang yung ang gagaling tumugtog, kumitara, mag-organ. Sayang yung magagaling na kumanta. Amen. Gamitin natin para sa Panginoon. Yan ang gusto ng Diyos. Nawawalan ako sa outline ko. So, yeah. We have purpose in life, brothers and sisters. We have seen and experienced how Jesus joins us on our life's journey and invites us to open our hearts to Him. We have seen how God's Word can help us better understand how God is at work in our life. Alam po na experience nyo lahat yan. Di po ba? Sometimes it will comfort us. And sometimes it will challenges us, right? May paghamon ang salita ng Diyos. May paghamon din ang mga nangyayari sa atin. Jesus explained to them and they were enlightened. Naliwanagan sila. So what is next? Well, Cleopas and his friends are nearing to their home in Emmaus. Jesus walked ahead. Nagmamadali si Jesus. Siguro, tinitignan lang niya kung ano na yung faith nila sa kanya. So, naglalakad siya na as if he were going on. Dadaanan yung kanilang lugar. So, they still don't know it is Jesus. So, they were very enthusiastic. Nagkaroon din sila ng enthusiasm tulad ng sinabi ko kanina, yung 7 things na makikita natin to still be with them, na manatili pa rin sa kanila. And they said sa verse 29, "Stay with us for it is nearly evening and the day is almost over." So he went in and to stay with them. So think about that, brothers and sisters. Jesus does not invite himself into their home, right? He waits for an invitation. So, mga kapatid ko kay Yahweh El Shaddai, Jesus teaches us to do that and He does that for us. Jesus joins us in our journey without our asking. That's true. Very, very true. Amen? Amen. But at some point, or maybe a lot of points, Jesus wants to be invited in. Amen? Revelation 3:20 says, "Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in and eat with that person and they with me." Mga kapatid ko kay Yahweh El Shaddai, Jesus comes to the doors of our hearts, knocking, but He waits to be let in. Kinakatok niya ang puso ng bawat isa sa atin, puso ng bawat isa sa atin, kinakatok niya at inaantay niya kung ating bang pagbubuksan. Pagbubuksan mo ba? Amen. Amen. Kinakatok niya, brothers and sisters. You know what? Sabi nga kanina ng sister, He never forces His way in. Yung ginagawa to tatlong gwapong ito, they only guide them. They did not force them to do it. Yan yung gusto ng Diyos. Hindi siya nagpupumilit kung ayaw pagbuksan. Di ba? Hindi siya nagpupumilit. He never forces His way in. You know what? For me, this is a powerful image for our life and a reminder to us of how we should approach walking with others. Kung paano tayong lumakad ng kasama ng iba. Not pushing our faith or on anyone, but always being ready when the invitation presents itself. Hindi ko sinabi sa kasamang kumatanda kahapon,
Hindi daw siya Katoliko. Hoy, magkatoliko ka na at makaten ka na sa El Shaddai. Doon maraming gumagaling, doon maraming magaganda at gwapo. Pero hindi ko pinilit. Basta kung ano yung faith niya, let it be. Yeah. So, that is Jesus. Now, once the disciples to invite Jesus in, they break bread together, and this simple meal becomes holy. Verse 30, 31. And it happened that when he was with them at table, he took bread, said the blessing, broke it, and gave it to them. With their eyes were opened, and they recognized him, but he vanished from their sight. Nakilala na nila, pero biglang nawala. Ano ang itinuturo sa atin, mga kapatid? Tinuturo sa atin about yung importance of what we do after worship Jesus. After we pray, after we hear the Word of God, after the gawain, after we receive Jesus in the Holy Eucharist, we go to serve the Lord. We go to love and serve and proclaim God's grace to all. Yan yung ibig sabihin nito. What does the priest say after blessing? Diba? After the blessing, ano sinasabi? Go and announce the gospel to the Lord. Go in peace, glorifying the Lord by your life. So sa buhay po natin na nakikita ng ating kapwa, na sinasabi ng Panginoon, humayo kayo, glorifying God. So kung maganda yung ating ginagawa, sino ang nagkakaroon ng kaluguran? Ang Diyos. Amen. So brothers and sisters, with that breaking of the bread, there was an affirmation that truly indeed, it is Jesus who walked with them in their journey. And as soon as Cleopas and his friend realized that they had been with Jesus, anong ginawa nila? They got up and rushed back to Jerusalem to share the news. Think about that. Gabi na at maglalakad sila ulit na ng another 7 miles. But they are excited. Na they went eagerly na ipahayag o ipabalita ang kanilang kagalakan na tunay na buhay ang Diyos, at nagpakita sa kanila na hindi na lang bali-balita ng mga babaeng ito na sinabi mo na mga marites na nabuhay si Jesus pero wala sa tomb. Ito na ako, sinabi ni Jesus, na-recognize na nila na truly, indeed, God is risen. And so, ganun din po tayo mga kapatid. After recognizing Jesus in our midst, we should always go with a sense of urgency to share our faith and to do everything that Jesus has commanded us to do. Tulad ng sinabi ko kanina, na yun pong pinapagawa sa atin ng Panginoon, basta gawin mo para sa Diyos, Amen. para sa kalwalhatian ng Panginoon, Amen. na hindi para sa self-glorification. Gawin mo lang para sa Diyos. So finally, in essence, brothers and sisters, this Gospel of Luke on the appearance of Jesus to the 2 disciples on the road to Emmaus teaches us how to join others in their journey. It teaches us the importance of pleasing others, especially as they share their pains and doubts. And it also teaches us the significance of breaking the bread with one another and having our eyes open to the presence of Jesus Christ among us. And also teaches us the urgent call to go and share our faith and our joy with others. For truly indeed, God is risen and is walking with us in our journey to our life. So, mga kapatid ko kay El Shaddai, may our eyes, and so mga kapatid dyan sa Facebook Live, may our eyes be open so that we can always recognize Jesus in our midst. May our hearts burn with joy, and may you always be eager to share the joy of the resurrection and presence of Jesus among us. Amen? Amen. To God be the highest glory. God bless us all, mga kapatid. So the message has been delivered. I invite you to stand up and let us reflect on the song.
Diyos, inibig mo. Napakagandang awitin ito mga kapatid. Baka mapapayak na naman si Sister Nancy dito. Panginoon, na kami po ay nilibog mo ibig mong lahat. Salamat po, O Diyos, sa ngalan ni Jesus, ay tinubos mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala by His shed blood on the cross. At salamat po, Panginoon, sa ibinigay mo sa aming lahat ngayong gabi, na mga salita mo at ang mga katuruan nito, na ito nawa din ay magbukas sa aming puso't isipan, na tunay, O Diyos, hindi mo kami iniiwan
hindi mo kami pinababayaan in this journey of life, in this ministry, in our missions, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa ipinagkaloob mo po sa amin na mga bagay-bagay na patuloy po namin nararamdaman ng iyong pagmamahal, ng iyong protection, ng iyong patnubay at gabay ng iyong banal na Espiritu Santo sa aming lahat. Salamat, Panginoon, sa pinili mong lugar na ito, this is a holy ground, holy place, Panginoon, na pagdadausan ng gawain bawat Huwebes at ilang Diyos. Salamat sa lahat ng mga pinili mo na mga anak ko na naririto na nakikinig personally. Ganoon na rin po yung mga nakikinig sa Facebook Live. Lord, bless their hearts. Bless mo, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga naisin sa kanilang puso. I do believe, Father God, that nothing is hard for you. Nothing is impossible with you, O Lord. Na kahit ito imposible sa tao, sabihin ng doktor na ang mga sakit nila ay wala ng kalutasan. But you, God, walang imposible. Naranasan na po namin ang pagpapagaling mo sa amin lahat na kahit sa kanser na pagtagumpayan po namin. Panginoon, maraming salamat. At sa oras na ito, amin din pong itinataas ang aming punong lingkod, si Brother Mike Zebelarde. Patuloy niyo pong bigyan nawa ng katugunan ang hinangad ng bawat isa. Yung kanyang pananalita ay maging maliwanag muli bumalik, Panginoon. Ganoon din po pagkalooban ng mabuting kalusugan, mahaba pa ang buhay, upang ma-shepherd niya ang kanyang flock nito sa El Shaddai Ministry. 10 ng kanyang pamilya, dakilang Diyos. Dinadalangin din po sila. Ang aming coordinator, USA, Europe and Canada, Sister May Hartford. Lord, pagpalain mo po siya, bigyan ng mabuting kalusugan at ingatan saan man siya hahayo, Panginoon. Divine wisdom and knowledge, O Diyos. Ganoon din po lahat ng iyong manggagawa, lalong-lalo na po ang mga disciple, preachers, gospel sharers, coordinators, all over the world. Lalong-lalo na sa chapter na ito, Alhambra Cell Group, Panginoon, Sister Tina Pasco, and her family, Panginoon. I do believe, Father God, hindi na po ito chismis na siya ay lubusan ng magaling. From the totoo, Lord, in Jesus' name, at wala ng recurrence kung ano man po yung kanyang pinagdaanan at lahat. Panginoon, ng katulad niya, pati na rin ating anak, O Diyos. Walang recurrence, walang high risk of recurrence of cancer cells, O Diyos. In Jesus' mighty name. Yes, Lord, nagkakaisang aming puso't isipan na anuman ang problema ng bawat isa, pati yung nasa Facebook Live, Panginoon, ay yung binibigyan ng katugunan. Dahil kami nananalig, kami nagtitiwala, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Mas malaki ka kaysa sa aming mga problema. Mas malaki ka kaysa aming mga trials, mga pagsubok sa buhay, Panginoon. Panghawakan po namin ang iyong mga banal na salita. Nagpapatibay, nagbibigay ng inspirasyon sa aming lahat ng iyong banal na salita, Panginoon. Kaya sa oras na ito, bagamat marami na kaming answered prayers, marami pa rin kaming naisulat sa aming mga prayer request. Itaas mo yung prayer request, kapatid ko. At ipanalangin natin pareho-pareho sa Diyos, ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Ang ating mahal na El Shaddai, na kanyang basbasan ang lahat na naisulat at hindi man naisulat, na kanyang basbasan at tugon ito na nainsayang kalooban sa takdang panahon. At ang mga kaloob mo, kapatid ko, sa oras na ito, Ama, ibinalik mo na kalupara sa gawain ng ating Yahweh El Shaddai, ay kanyang pagpapalain at ibabalik niya ng siksik, liglig at napuumapaw pa sa bawat aspeto ng ating buhay, physically, emotionally, psychologically, spiritually, and even financially. In Jesus' name, I believe. Oh God, thank you.
thank you once again. At ang bawat isa na naririto, O Diyos, pati ito manunugtog, pagpalain mo sila, mga ngawit, mananayaw sa imo kasanyaw, El Shaddai. Pagpalain mo sila, bawat miyembro, bawat prayer partners, O Diyos. Pagpalain mo at tugunin ang kanilang mapangailan, bigyan ng mabuting kalusugan, kalakasan, at tugunin, Panginoon, ang mga ninanais ng kanilang mga miyembro ng pamilya, aming mga pamilya. Salamat po, Panginoon, at sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan, bawat isa ay dadalhin po namin ang iyong grasya, ang iyong awa, at pag-iingat sa amin na marating po namin by your grace ang aming mga tahanan. At biso sa tahanan ito, Panginoon, ibigay mo ang grasya ng pagpapalabiyay at nubay-gabay protection din. Pamilya ni Brother Francis, ni Sister Tina, ang kanilang mga anak, pamilya ng bawat isang naririto. Panginoon, alam namin na ikaw lang po ang siyang nakakaalam ang aming pangailangan. Umanlay ng Birheng Maria, maraming salamat na kami sinamahan mo, ipinanalangin mo kami, at patuloy mong linulukuban ng iyong mantle of protection and care. Thank you, Blessed Mother. And to you, thank you, Settle all the saints, and our guardian angels, and Saint Michael and all the force of angels in heaven, continue to pray for us. This we ask in Jesus' mighty and powerful name. Amen. 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 To God be the highest glory. God bless us all.